Dahil sa malaking pagkakautang ng kanyang ama, napilitan si Valeria na pumayag sa isang kasal. Isang kasunduang mag-uugnay sa kanya sa apo na matandang De Silva. Kapalit ng pera at upang mapagbigyan ng kagustuhan ng matanda, naganap ang kasal nila ni Calix. Isang kontrata ang nagsyang danagla kay Valeria sa magulong mundong hindi niya ginusto. Subalit sa kabila ng lahat, natutunan niyang mahalin ang asawang si Calix, isang pagmamahalang hindi kailanman isinukli nito. Sapagkat may ibang babae sa puso ni Calix, si Asunta, ang unang babaeng kanyang minahal at sa pagbabalik ni Asunta, kasabay ng nalalapit na pagtatapos ng kontrata ng kanilang kasal. Dito masusubok kung saan nga ba papanig ang puso ni Calix. Sa asawa niyang si Valeria o sa babaeng una niyang minahal, isang kasal na nakatali lamang sa papel, isang kasunduang may hangganan, at isang gabing hindi kailanman dapat nangyari. 7 taon ng sekretarya si Valeria kay Calix de Silva at sa loob ng 3 taon siya rin ang naging anino nito. Sekretarya sa umaga, asawa sa papel sa gabi. Kilalang kilala niya ang lahat ng tungkol dito, mula sa paboritong kulay ng suit hanggang sa mga lihim na hindi kailanman ito inamin sa iba. Ngunit isang gabing hindi niya matandaan ang tuluyang gumulo sa lahat. Pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa tabi ng lalaking hindi dapat kanya. Doon niya unang nadama ang pait ng katotohanan. Siya lang pala ang totoong nagseryoso sa kasal na ito. At nang muling harapin siya ni Calix, isang pahayag ang bumago sa lahat. Valeria, ang babaeng kasama ko kagabi, ikaw yun. Sa isang kasunduan, dapat walang kasamang damdamin. Paano kung hindi niya na kayang itanggi ang sakit? At paano kung si Calix mismo ang magsimulang magtanong, sino nga ba ang tunay niyang babae? Sa loob ng hotel, magulo ang kwarto. Nagising si Valeria na ramdamang matinding sakit sa buong katawan. Hinilamos niya ang kanyang mukha bago tuluyang bumangon, ngunit napansin ang matangkad na figurang nakahiga sa tabi niya. Isang napakagwapong mukha. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata, matalim ang mga linya ng kanyang mukha. Mahimbing parintong natutulog. Ang lalaking nakahiga sa tabi niya ay walang iba, kundi ang kanyang amo at asawa sa papel, si Calix de Silva. Umupo si Valeria sa kama at nang dumulas ang kumot, lumantad ang ilang marka sa kanyang maputing balikat. Tumayo siya at kitang-kita ang bakas ng dugo sa sapin ng kama. Pagtingin sa oras, malapit na siyang mahuli sa trabaho. Dinampot niya ang gusot ng uniforme at agad itong sinuot. Napansin niyang punit na ang kanyang stockings. Ginawa niya tong bola at tinapon sa basurahan bago isinuot ang kanyang takong. Maya-maya may kumatok sa pinto. Nakapaghanda na si Valeria at bumalik sa anyo ng isang maayos at profesional na sekretarya. Kinuha niya ang kanyang bag at handa nang umalis ng silid. Isang napakagandang babae ang pumasok. Ang babaeng siya mismo ang tumawag. Humiga ka lang sa kama at hintayin mong magising si Mr. De Silva. Wala ka nang kailangan sabihin pa? Walang emosyon na sinabi ni Valeria. Saglit siyang lumingon sa lalaking natutulog sa kama. May kurot sa kanyang puso pero pinili niyang umalis. Ayaw niyang malaman ni Calix ang nangyari kagabi. May kasunduan silang tatapusin ang kasal nila pagkatapos ng 3 taong lihim na pagsasama at sa panahong yon, hindi sila dapat lumampas sa limitasyon. 7 taon na siyang personal na sekretarya ni Calix at 3 taon bilang kanyang asawa. Mula nung araw ng kanilang pagtatapos, nanatili na siyang kasama nito at hindi kailanman lumayo. Ngunit sa parehong araw na yon, sinabi na rin ni Calix sa kanya na ang relasyon nila ay mananatili lamang bilang amo at tauhan. Hindi kailanman maaaring lumampas sa hangganang iyon. Habang nakatayo si Valeria sa tabi ng bintana sa pasilyo, naalala pa rin niya ang nangyari kagabi. Nang hawakan siya ni Calix, habang mahina nitong binabanggit ang isang pangalan, Asunta. Muling kumirot ang puso niya. Si Asunta ang unang minahal ni Calix at hanggang ngayon, mahal niya pa rin ito. Ginamit lang siya bilang panakip butas, alam niya yon. Kilala niya si Calix, hindi nito gugustuhin na may mangyari sa kanila. Ang kasal na ito, siya lang ang nagseryoso. Dapat itong matapos at ang nangyari kagabi ay maaaring ituring bilang pagtatapos ang 3 taon nilang pagsasama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakitang isang headline sa balita. Rising star singer, Miss Asunta, bumalik ng bansa kasamang kanyang fiancé. Napakapit siya sa kanyang telepono at ang pait sa kanyang puso ay lalong lumalim, maging ang dulo ng ilong niya ay uminit. Ngayon niya naintindihan kung bakit ito nalasing kagabi, kung bakit ito umiyak habang yakap siya.
Humihip ang malamig na hangin. Mapait siyang napangiti. Nilagay ang cellphone sa kanyang bag at kinuhang isang kahang sigarilyo. Sinindihan niya ito, dinikit sa kanyang manipis at mahahabang daliri at hinayaang lumipad ng usok. Unti-unting tinatabunan ang kanyang malamlam ngunit napakagandang mukha. Sa sandaling yon, dumating si Aliana na humihingal sa pagtakbo. Miss Valeria, dumating na po ang suit ni Mr. De Silva. Iyahatid ko na. Naputol ang pag-iisip ni Valeria at tumingin siya kay Aliana. Sinulyapan niya ang dala nito at sinabi, "Sandali." Nag-alinlangan si Aliana. "May problema po ba, Miss Valeria?" Ayaw niya ng asul. "Palitan mo ng itim. Itali ng may plaid stripes, plansyahin ulit. Siguraduhin mong walang gusot. At huwag mong gamitin ng transparent plastic bag. Ayaw niyang makarinig ng tunog ng plastic. Isabit mo na lang ng maayos sa hanger bago mo dalhin." Si Valeria parang isang personal butler ni Calix. Alam ang bawat maliit niyang nakasanayan at ni minsan hindi siya nagkamali. Napamulagat si Aliana. 3 buwan pa lang siya sa trabaho pero ilang beses na siyang ninervyos dahil sa presensya ni Mr. De Silva. Halos magkamali na naman siya ngayon. Agad siyang tumakbo para palitan ng damit. "Salamat po, Miss Valeria." Ngunit biglang nagmula sa loob ng kwarto ang isang galit na sigaw. "Lumabas ka!" Kasunod nito, narinig ang takot na sigaw ng babae. Makalipas sa ilang sandali, bumukas ang pinto. Lalabas na sana si Aliana, pero namumula ang kanyang mga mata at mukhang matamlay. Napagalitan siya at sa pagkakataong to, mukhang talagang iritable si Calix. Tumingin siya kay Valeria na tila nagmamakaawa. "Miss Valeria, pinapatawag ka ni Mr. De Silva?" Tinitigan ni Valeria ang bukas sa pinto. Alam niyang hindi ito magiging madali. "Sige, buwaba ka na." Pinatay niya ang sigarilyo sa ashtray at pumasok sa suite. Sa pintuan pa lang nakita niya nang magulo ang buong kwarto. Kalat ang mga gamit ni Calix, sira ang lampshade, at ang cellphone nito'y basag ang screen ngunit patuloy pa rin nagva-vibrate. Ang babaeng natagpuan niya ay takot na takot, walang saplot, hindi alam kung saan tatayo, at may bakas ng kawalan sa kanyang mga mata. Samantala, nakaupo ng madalim sa kama si Calix. Ang kanyang pangangatawan ay perpekto. Matagal na siyang nag-eehersisyo kaya't malinaw ang hubog ng kanyang muscles. Malapad ang kanyang dibdib at kitang-kita ang kanyang mga pandesal sa tiyan. Ang kanyang V-line bahagyang natatakpan ng kumot. Kahit mukhang kaakit-akit ang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha ay mabigat. Madilim ang kanyang mga mata, tila nasa gilid na ng galit. Lumapit si Valeria, pinulot ang natumbang lampshade, saka kumuha ng isang basong tubig at nilapag to sa tabi ng kama. "Mr. De Silva, may meeting kayo ng 9:30. Kailangan nyo nang gumising." Malamig ang tingin ni Calix sa babae na parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Napansin niyo ni Valeria at sinabihan ng babae, "Pwede ka nang umalis." Nag-aalalang pinulot ng babae ang kanyang damit at agad na lumabas. Ayaw nang manatili pa kahit isang segundo. Narumbalik ang katahimikan. Dahan-dahang inilipat ni Calix ang kanyang tingin kay Valeria. Sanay na si Valeria sa gantong sitwasyon, kaya inabot niya sa kanya ang baso ng tubig at nilapag ang kanyang puting polo sa kama. "Mr. De Silva, magbihis na po kayo?" Pero hindi gumalaw si Calix. Malinaw ang ines sa kanyang mukha at malamig niyang sinabi, "San ka pumunta kagabi?" Natigil saglit si Valeria. Pinapagalitan ba siya nito dahil hindi siya nanatili sa tabi niya? Dahil hinahayaan niyang ibang babae ang humawak sa kanya dahil hindi siya ang babaeng tinawag niyang "my woman"? Lumiit ang kanyang mga mata. "Mr. De Silva, lasing kayo kagabi. Kung ano man ang nangyari, wala na kayong dapat alalahanin. Matatanda na tayo. Hindi kailangan bigyan ng kahulugan ng lahat." Pinapahiwatig niyang wala siyang balak guluhin ang buhay nito at hindi niya hahayaang makialam ang babaeng kasama niya kanina. Matalim ang tingin ni Calix saka bahagyang tumingala. "Tatanungin kitang muli, saan ka pumunta kagabi?" Bahagyang kinabahan si Valeria. "Dahil sa dami ng trabaho ko nitong mga nakarang araw, nakatulog ako sa opisina." Pagkasaba niya noon, napangisi ng malamig si Calix. Nanatili ang malamig niyang ekspresyon, hindi nagsasalita, at tumayo mula sa kama habang nakabalot lang ng tuwalya ang katawan. Pinagmasdan ni Valeria ang kanyang likuran at naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Lagi siyang tinuturing ni Calix bilang isang estranghero, isang bagay na hindi ka nais-nais.
Pero kagabi nang yakapin siya nito at tawagin ng my woman, hindi naman ganon ang pakikitungo niya rito. Nang bumalik siya sa kanyang ulirat, nakaligo na si Calix at nakatayo sa harap ng salamin. Lumapit si Valeria para tulungan siya na isara ang kanyang polo tulad ng nakasanayan niya. Napakataas ni Calix, 1.88 meters. Kahit 1.68 meters siya, hindi pa rin sapat ang tangkad niya para maabot ng maayos ang kanyang leeg. Nakatayo ito ng tuwid, halatang ines sa sarili. Siguro dagalit to dahil pakiramdam niya na dumihan siya kagabi dahil nagkamali siya. Dahil hindi ito yumuko, napilitan siyang tumingkayad at inabot ang kanyang leeg para ayusin ang necktie nito. Habang abala sa pag-aayos, dumampi sa kanyang tenga ang mainit na hininga ni Calix. At sa isa pang paos na boses sinabi nito, Valeria, ang babaeng kasama ko kagabi, ikaw yun. Narinig ni Valeria ang sinabi niya, kaya nagulat siya at muntik ng matapilok. Nawalan siya ng balanse at napasandal kay Calix. Napasinghap siya nang maramdaman ng mainit itong palad sa kanyang bewang. Mahigpit ngunit hindi masakit. Parang kumikistap ang alaala sa kanyang isipan. Ang init ng kanyang balat, ang paraan ng paghawak ito sa kanya noong gabing iyon. Ngunit kasabay ng pagbalik ng gunita ang pait ng katotohanan na pinaglaruan lamang siya ng lalaki. Di niya dapat hinayaan ang sarili niyang mahulog sa bitag ng maling pag-asa. Pinakalma niya ang sarili, pilit na sinasantabi ang nararamdaman. At iniangat ang tingin upang salubungin ang malalim nitong mga mata. Napaka-seryoso ng titig ni Calix, puno ng pagsusuri, pagdududa at isang bagay na hindi niya mabasa. Parang kaya nitong pasukin ang isip niya at alamin ang mga lihim na pilit niyang itinatago. Mabilis ang tibok ng puso ni Valeria. Hindi niya kinaya ang lalim ng tingin nito, kaya agad niyang iniwas ang kanyang paningin at yumuko. Kanina lang galit na galit to nang akalain niyang ibang babae ang kasama niya. Paano pa kaya kung malaman nitong siya talaga ang nasa silid kagabi? Mas lalo ba siyang mapapahamak? O mas lalong magagalit si Calix? Ngunit may isang katanungan na bumabagabag sa kanya. Kung malaman ni Calix ang totoo, maaari kaya niyang mahawakan pa ang natitirang oras nila? Maaari pa kaya niyang ipagpatuloy ang pagsasama nila na itinakda lamang na isang kasunduan? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Pilit na itinatago ang bumabangon na pag-asa sa kanyang puso. Ngunit ngumisi lamang si Calix at sa malamig nitong tinig ay sinabi, hindi mo naman kayang gawin yon? Napakuyom ang mga kamay ni Valeria. Halata sa kilos ng lalaki ang pag-asa na hindi siyang babae kagabi. Isang bagay na lalo pang nagpabigat sa kanyang loob. Sa kanilang dalawa, alam nila ang totoo. Nakasal lamang sila dahil sa isang kasunduan. At sa loob ng ilang araw, matatapos ng kasunduang iyon. Biglang hinawakan ni Calix ang kamay niya ng mahigpit. Napalakas ang kabog ng dibdib niya, lalo na nung makita niyang nakatitig ito sa kanya ng malamig. Tila sinusuri ang bawat kilos niya. Napahinto ang paghinga niya. Mabilis niyang sinubukan na hugutin ang kamay niya. Ngunit sa isang iglap sinandal siya ni Calix sa malaking salamin. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Pilit pinapanatili ang kalmado niyang anyo. Ngunit di niya inaitago ang bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Totoo bang natulog ka sa opisina kagabi? Tanong ni Calix. Ang titig nito ay nagdidilim. Alam niyang isang maling sagot lang maaaring magdulot na ng malaking gulo. Biglang sumagi sa isip niya ang araw ng kanilang kasal, 3 taon na ang nakakalipas. Noong panahong yon ang akala niya ay may pawang siya sa puso ni Calix. Hinawakan niya ang kamay nito noon bago pa niya ito mahigpit na mahawakan. Tumayo ito ng may malamig na ekspresyon sa mukha. Valeria, pinakasalan lang kita para matupad ang huling kahilingan ng lolo ko. Pagkatapos ng 3 taon, maghihiwalay na tayo. Hanggat hindi pa yun dumarating, huwag mo kong hahawakan. Kung ayaw mong maranasan ang galit ko. Wala siyang karapatan na hawakan to, ngunit nagawa nitong alagaan at protektahan ang babaeng mahal nito. At ngayon, kung malalaman nitong nasira ang kanyang katapatan para sa babaeng iyon, baka hindi lang galit ang maranasan niya. Baka tuluyan siyang mawala sa buhay nito. Iniwasan niyang tingnan ito at mahina niyang sinabi, Oo. Saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila.
Ngunit naramdaman niya na dumapo ang kamay ni Calix sa kanyang leeg at dahan-dahang bumaba. Hindi siya makagalaw. Bawat himaymay ng kanyang katawan, tila nakikiramdam sa susunod nitong gagawin. Hanggang sa huminto ito sa pangatlong botones ng kanyang blusa. Baliktad ang pagkakabotones mo. Malamig na sabi nito. Napatingin siya sa kanyang kasuotan at napagtanto na mali nga ang kanyang pagkakabotones. Napabilis ang kanyang paghinga. Agad niyang tinabig ang kamay nito at nagmadaling inayos ang kanyang damit. Pasensya na, aniya, pilit pinanatili ang kalmado niyang tinig. Sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit. Biglang nainis si Calix. Inatrasan siya nito at lumayo. Tumalikod ito, inayos ang kwelo ng kanyang damit at malamig na nagbika. Huwag ka nang gagawa ng ganitong klaseng pagkakamali ulit. Nakatitig lang si Valeria sa sahig. Pakiramdam niya may pumipiga sa kanyang puso. Ayaw nitong magkamali siya pero paano naman ito? Lumingon si Calix sa kanya. Ang titig nito puno ng otoridad. Anong ginagawa mo pa rito? Dapat nasa meeting ka na. Hindi niya itinaas ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, tinawag niya ito sa pangalan. Calix, bumalik na si Miss Asunta? Napakurap ito, tila hindi makapaniwala sa narinig. Tiningala niya ito. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadya na pumatak at sa mahinahon ngunit matigas na tinig ay sinabi niya, panahon na para mag-divorce tayo? Pagkarinig nito, bumigat ang tingin ni Calix. Nakita niya ang paggalaw ng ugat sa likod ng kamay nito. Saglit silang nanahimik. Hanggang sa sinabi nito sa malamig na tono, Valeria, oras ang trabaho, gawin mo ang dapat mong gawin. At pagkatapos nun, tumalikod ito at mabilis na lumabas ng silid. Nanatili siyang nakatingin sa papalayong likuran nito. Pakiramdam nga niya hindi siya makahinga. Tahimik siyang napangiti, ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, isang patak ng luha ang bumagsak dito. Sa huli, kahit ano pang tapang ipakita niya, hindi niya maiwasan na masaktan. Pero tama si Calix, hanggat hindi pa natatapos ang kasal nila, sekretarya pa rin siya nito. May trabaho pa siyang kailangan tapusin at saka kukunin na rin niya ang matagal niyang inihanda. Ang papeles ng annulment. Nakaupo si Calix sa kanyang civil chair. Malamig ang ekspresyon habang unti-unting lumalalim ang kunot sa kanyang noo. Sa tahimik na opisina, tayo ang tunog ng kanyang daliri na marahang tumatapik sa armrest ang maririnig. Di mapakali ang kanyang isip. Pilit inaalala ang mga pangyayari kagabi. May kumatok sa pinto, isang mahinhin na pagkatok ngunit sapat para guluhin ang kanyang malalim na pag-iisip. Pagpasok ng kanyang butler na si Damian, bumaling siya rito. Naghihintay sa balitang dala nito. Mr. De Silva, nalaman kong totoong natulog si Valeria sa opisina kagabi. Maingat na wika ni Damian. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit imbes na sumagot, mas lumalim pa ang kunot sa noo ni Calix. Nagsalubong ang kanyang kilay, di tiyak kung dapat ba siyang magalit o mag-alala. Dagdag pa rito, nalaman ko rin na pumunta si Miss Asunta sa hotel ninyo kagabi. Kinumpirma ang unit number ng kwarto mo sa front desk, patuloy ni Damian. Walang binago sa tono ng kanyang boses, ngunit batid niyang mabigat ang impormasyong ibinunyag niya. Napailing si Calix. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumayo at tumapit sa bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan niya ang tanawin ng lungsod sa ibaba, ngunit sa kanyang isipan ang mukha ni Valeria ang paulit-ulit na lumilitaw. Samantala, bumalik si Valeria sa bahay ng mga De Silva. Habang tinatahak niya ang makalumang pasilyo, may kung anong bigat ang bumalot sa kanyang dibdib. Sa sandaling pumasok siya sa pinto, sumalubong agad sa kanya ang matalim at puno ng panunuyang boses ni Katrina. Imbes pagbutihin ang trabaho mo, anong ginagawa mo rito? Hindi nagpapalaki ng tamad ang mga De Silva, lalo ng isang babaeng walang silbi na hindi man lang magkaanak. Singhal nito, matalim ang tingin na parabang kaya nitong tagusin ang buong pagkatao ni Valeria. Sanay siya sa malupit na pananalita ng kanyang biyanan, ngunit sa kabila ng kanyang matibay na harapan, isang bahagi ng kanyang puso ang tila nabiyak. Ang pagkakaroon ng anak hindi lang naman nakasalalay sa kanya, pero sa mata ng kanyang biyanan, siya lamang ang may kasalanan. Hinayaan niyang lumipas ang ilang segundo bago siya muling huminga ng malalim. Hindi niya kailangan na patulan to. Malapit na siyang makalaya. Kinuha ko lang po ang mahalagang dokumento na kailangan ni Calix para sa meeting.
Magalang niyang sagot. Pilit pinanatili ang katahimikan sa kanyang tinig. Napataas ng kilay si Katrina, halatang hindi kontento sa kanyang tugon. Dapat, noon mo pa naman yan inihanda. Ngayon ka pa babalik para kunin? Gusto mo nang lumiban sa trabaho, di ba? Huwag mong kalimutan may utang kang 10 milyon sa mga De Silva. Kahit magpakamatay ka sa pagtatrabaho para sa anak ko, hindi mo yun mababayaran. Lalo na kung tatamad-tamad ka. Napayoko si Valeria. Pilit nilulunok ang kirot na bumalot sa kanyang puso. Bakit nga ba niya nakalimutan? Si Don Lucio, ang lolo ni Calix, ang nagbayad ng utang ng kanyang ama na 10 milyon noon. Bilang kapalit, pinagkasundo siya na ipakasal kay Calix. Isang kasundo ang matagal niya ng pilit tinatanggap, kahit alam niyang hindi siya kailanman nahigigit pa sa isang obligasyon sa buhay nito. Kaya siguro nang banggitin niya ang tungkol sa diborsyo kanina. Wala siyang nakitang emosyon sa mukha ni Calix. Para sa kanya, tapos na ang kasunduan. At ngayong tapos na ang kanilang pagsasama, dapat lang bayaran niya ang kanyang utang ng mga De Silva sa sarili niyang paraan. Huwag po kayong mag-alala. Babalikan ko po ang trabaho ko pagkatapos kong kunin ang mga dokumento. Mahinahon niyang tugon bago tumalikod upang lumabas. Ngunit bago pa siya makalayo, ay mahigpit siyang hinahawakan ni Katrina sa braso. Hindi pa kita pinapayagang umalis. May gusto ko itanong sa iyo? Madiin itong sabi. Napanunok si Valeria at marahang tumango. Ano po yon? Matalim ang titig ni Katrina na magsalita ito. Nagpa-check up ka na ba ngayong buwan? May balita na ba tungkol sa pagbubuntis mo? Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang katawan. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang tinig habang sumasagot. Abala pa po kami ni Calix sa trabaho, pero kapag nagkaroon ng oras, susubukan po naming mag-focus doon. Biglang nagdilim ang mukha ni Katrina at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong bahay. Ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Kung di mo kaya, umalis ka na lang at makipag-divorce ka kay Calix. Napasinghap si Valeria. Ramdamang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Alam niyang darating sila sa puntong ito, ngunit iba pa rin palang marinig to ng direkta mula sa bibig ni Katrina. Dahan-dahang tinaas niya ang tingin, pilit kinakalma ang sarili. Ganun ba ang gusto niya? Tanong niya, halos bulong na lamang. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Katrina. Anong akala mo? Siyempre, parang lumabas ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya, bumagsak ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Bago pa siya makasagot, isang malambing na boses mula sa kusina ang pumukaw sa kanyang atensyon. Miss, narito na po ang paborito niyong chicken soup. Subukan niyo po. Nanlaki ang mga mata ni Valeria at sa isang iglap, nanaga siya sa kinatatayuan. Parang bumagsak ang temperatura ng kanyang katawan. Bakit may naghanda ng kanyang paboritong pagkain? At sinong taong yun na tila mas kilala pa siya kaysa sarili niyang asawa? Tumingala siya at nakita si Asunta nakasuot ng apron, may hawak na sandok. Na magtamang kanilang mga mata, bahagyang umiti si Asunta at malumanay na bumati. Hi, bisita ka rin ba ni Tita Katrina? Sakto may natira pang sopa, salikat, umupo ka. Ang tinig nito banayad, tila kalmado sa kabila ng sitwasyon na hindi niya mawari. Ang kilos niya hindi nag-aalangan, ang tindig niya tiyak, puno ng kumpiyansa. Para siyang tunay na may bahay ng tahanang ito, habang si Valeria isang estrangherang hindi kabilang. Tama, malapit na siyang maging tagalabas. Napalalim ang kunot sa noo ni Valeria. Di niya mapigilan ang biglang pag-igting ng kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya para siyang isang isda na nalagay sa tuyong lupa. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Nang ikasal siya kay Calix, pinaalam niya ito sa buong lungsod. Alam iyon ng lahat. Maging si Asunta ay nagpadala ng liham na pagbati noon. Imposible na hindi nito alam na siya ang asawa ni Calix. Napansin ni Asunta na nakatayo lang siya sa may pintuan, kaya dali-dali itong lumapit at tinawakan ng kanyang kamay. Ang bisita ay pinapapasok. Huwag kang mahiya, pasok ka. Sa bawat hakbang nito, sumasabay sa hangin ang mahinang amoy ng jasmine, ang pamilyar na halimuyak na hindi niya kailanman malilimutan. Isang pabangong saktong kapareho ng regalo sa kanya ni Calix noong kaarawan niya. Ang kanyang lalamunan biglang natuyo, isang bigat ang humila pababa sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya may pumipigil sa kanyang paa upang humakbang papasok. Valeria, anong ginagawa mo dyan?
May bisita tayo, hindi mo man lang ba pagbibigyan? Napatingin siya sa kanyang biyanan na nakakunot noo. Halatang naiinis sa kanyang pagkatulala. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa halip, binaling niya ang tingin kay Asunta at marahang nagtanong. Mom, bakit siya nandito sa bahay natin? Kanina tawag niya lang kay Katrina, ma'am. Ngayon na nasa harapan si Asunta, pinilit niya tong tawaging, Mom? Saglit siyang tinitigan ni Katrina bago sumagot. Ang kanyang tinig puno ng otoridad. Bumalik ng bansa si Asunta. Siyempre gusto niya akong bisitahin. Ano? Bawal siyang pumunta rito? Saka tinanong ko na si Calix tungkol dito. Wala naman siyang sinabi. Ikaw ba may gusto ka bang sabihin? Hindi ko naman ibig sabihin na ganun. Mahina niyang sagot, bahagyang yumukho. Ah, ikaw pala si Valeria. Ngumiti si Asunta. Di kasi pinakita ni Calix ang larawan mo nung kasal niya, kaya hindi agad kita nakilala. Huwag kang magagalit ha. Nanigas si Valeria sa akin na tatayuan niya. Tinitigan ng maliwanag ng ngiti ni Asunta. Sa isipan niya nakakainis ang bagay na yon, pero napagtanto niya rin. Siyempre, ba't naman ipapakita ni Calix ang wedding photo niya sa babaeng mahal niya? Bakit di mo pa pinagtitimpla ng tsaa si Asunta? Malamig na tanong ni Katrina. Tumango na lang si Valeria at walang imik na kinuha ang tsaa. Sa kabilang banda, magkasamang naupo sa sofa sina Asunta at Katrina. Masayang nag-uusap, para bang silang dalawa lang ang nasa bahay? Hindi pa nagtatagal, tinanggal ni Katrina ang apron ni Asunta at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting di pa kailanman nakita ni Valeria para sa kanya. Pinilit niyang isantabi ang di maipaliwanag na kirot sa kanyang dibdib. Inabot ang tsaa kay Asunta. Ngunit bago pa to makuha ng babae, naisip ni Valeria baka mapaso ito, kaya otomatiko niyang inawat ang kamay nito. Sa di niya inaasahan, biglang natulak ni Asunta ang tasa, dahilan upang matapon ng mainit na tsaa sa kamay niya. Napasinghap siya sa sakit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang mas malakas sa sigaw ang pumuno sa buong silid. Ah! Napalingon si Katrina, agad na nabahala. Anong nangyari? May luhang namuo sa mga mata ni Asunta. Ayos lang po, tita, hindi naman po niya sinasadya. Pero nung makita ni Katrina ang namumulang daliri nito, biglang lumamig ang kanyang tingin kay Valeria at bago pa siya makapagsalita, isang malakas sa sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Valeria. Hindi siya makapaniwala. Ramdam niya ang kirot sa pisngi, ngunit mas matindi ang hapding dumadaloy sa kanyang puso. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Di niya alam ano ang mas masakit. Ang pananakit sa kanya ng biyanan o ang katotohanan na hindi siya nito kayang ipagtanggol laban sa babaeng yon. Ano bang ginawa mo? Sigaw ni Katrina. Alam mo bang ginagamit ni Asunta ang mga kamay niya sa pagtugtog ng piano? Paano kung mapinsala ang mga daliri niya? Kaya mo bang bayaran ang magiging pinsala, ha? Napapikit siya sa sakit, nanginginig ang kanyang mga kamay. Siya mismo ang nagtapon ng tsaa. Anong kasalanan ko? Lalong sumama ang tingin ni Katrina. Nahangatwiran ka pa? Dalhin niyo siya at ikulong. Agad lumapit ang dalawang katulong. Mahigpit siyang hinawakan sa magkabilaang braso. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Desperadong sigaw niya habang nagpupumiglas. Ngunit masyado siyang mahina. Wala siyang nagawa nang sapilitan siyang kinaladkad papunta sa isang madilim na silid. Tinulak siya sa loob at malakas na sumara ang pinto sa kanyang likuran. Di niya makita ang kahit ano, napakadilim. Nanginginig ang buong katawan niya, pinagpapawisan siya kahit malamig ang hangin. Pinaghahampas niya ang pinto pero walang sumasagot. Napaupo siya sa malamig na sahig, hinawakan ang kanyang ulo, pilit pinipigil ang mga luhang gustong kumawala. Sa labas, patuloy ang pagring ng kanyang cellphone. Abala si Katrina sa pag-aalaga kay Asunta nang marinig niya ang tunog ng telepono. Na makita niya ang pangalang Calix sa screen, agad niya tong sinagot ng walang pag-aalinlangan. Hello, Calix? Sa kabilang linya, nagulat si Calix. Mom? Saglit tumigil si Calix, bahagyang naningkit ang mga mata. Nasaan si Valeria? Di nag-atubili si Katrina sa sagot. Ayos lang siya rito sa bahay. Pagkababa ng telepono, agad lumiwanag ang mukha ni Miss Asunta at sabik na nagtanong. Tita, si Calix bang tumawag? Oo, sagot ni Katrina, may bahagyang kasiyahan sa tinig. Pinapakuha niya kay Valeria ang isang dokumento. Kung di lang dahil sa trabahong yon, di sana siya nagkaroon ng pagkakataon na maging asawa ni Calix. Tinitigan niya si Asunta, hinawakan ng malambot nitong kamay, bahagyang ngumiti na may halong panghihinayang.
Asunta, kung di ka lang sana umalis noon, ikaw ang pinakasalan ni Calix. Mahal na mahal ka niya. Siguro nga ako ikaw naging manugang ko, may apo na ako ngayon. Hindi tulad ngayon, nagpapakain lang ako ng isang inahing manok na hindi naman nangingitlog. Namula ang pisngi ni Asunta. Ngunit di maitago ang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tita, wag mo namang sabihin yan. Mas mabuti pang ikaw na lang magdala ng dokumento kay Calix. Putol ni Katrina. Mariing sinabi habang hinaaplos ang likod ng kamay ni Asunta. Siguradong matutuwa siyang makita ka ulit pagkatapos ng matagal na panahon. Nag-aalinlangan man hindi napigilan ni Asunta ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sigurado ka po bang tama yan? Siyempre, at umaasa rin akong bibigyan mo ako ng apo. Biro ni Katrina, ngunit may seryosong pagnanais sa kanyang tinig. Napatungo si Miss Asunta, di sigurado kung matutuwa ba siya o mahihiya. Gayunpaman ang sinabi ni Katrina ay nagbigay sa kanya ng isang panibagong pag-asa. Ang kasal ni Calix at Valeria ay napagkasunduan lamang ng lolo ni Calix. Sa loob na maraming taon nilang pagsasama wala silang anak at alam ni Asunta na hindi ito isang kasal na puno ng pagmamahalan. Marahil hinihintay lang talaga siya ni Calix na bumalik. Sinuot niya ang kanyang sunglasses at mask upang hindi makilala at umalis sa lumang bahay sakay ng sasakyan ng Ngaya. May kaba sa kanyang dibdib ngunit mas matimbang ang pananabik niyang makita ulit si Calix. Samantala, nasa opisina si Calix. Malalim ang tingin sa laptop screen habang sinusuri ang mga dokumento. Sinilip niya ang orasan. Malapit nang magsimula ang meeting pero hindi pa rin dumarating si Valeria hanggang sa may kumatok sa pinto. Di niya nilingon ang bisita at malamig na sinabi, "Alam mo ba anong oras na?" Walang sumagot. Napakunot ang kanyang noo. Tinaas niya ang tingin at doon niya nakita si Asunta na nakatayo sa may pinto. "Calix?" Tawag ni Asunta. Ang kanyang tinig ay mahalong kaba at pananabik. Sa wakas, ang lalaki iniisip niya araw at gabi nasa harap na niya. Pakiramdam niya isa tong panaginip na hindi niya inaakalang magiging totoo. Sandaling natigilan si Calix. Mabilis siyang bumawi at iniwas ang tingin. "Anong ginagawa mo dito?" Malamig niyang tanong. Napangiti si Asunta. Pilit hinuhugot ang dating koneksyon nila. "Pumunta ako sa lumang bahay para bisitahin si tita kanina." Lalong lumalim ang kunot sa noo ni Calix. May bumara sa kanyang lalamunan at lumamig ang kanyang boses. "Sino nagpaalam sa iyong pumunta doon?" Naparanok si Asunta. Ramdam ang bigat ng mga salita nito. Alam niyang hindi siya dapat nagpakita ng biglaan, ngunit di niya naisip na ganito magiging reaksyon ni Calix. Masakit pero di niya gustong ipakita. Pinilit niyang umiti. "Kakauwi ko lang mula sa Spain, kaya natural bibisitahin ko si tita. Dinalan din kita ng isang bagay." Dahan-dahan niyang nilabas sa bag ang dokumento at iniabot kay Calix. Tinitigan to ni Calix na may bahagyang pag-aalinlangan. Dapat si Valeria ang may dala nito pero paano napunta sa kanya? Ano nga kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ng dating pag-ibig ni Calix? Malaman kaya niya ang ginawa ng kanyang ina kay Valeria? At hanggang saan magagawang tiisin ni Valeria ang madilim niyang kapalaran sa piling ng sariling asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.